Usapang kuryente, ako lang ba? Sa'min lang ba? Kapag tumaas yung bills, for example, ang expected kong bills ay nasa 6 to 7,000 lang. Tapos kapag umabot siya ng 8,000, mag-hysterical na ako, magagalit na ako, mabubwisit na ako. Masisira yung araw ko, ang gagawin ko magtitipid. Yung aircon limited, kailangan 10 hours, 8 hours na lang. Ang mga kuryente, laging i-check, dapat walang nakasaksak. Wala na makikinig ng radyo tuwing hapon. Babawasan ng pagko-computer. Lahat ng ilaw kailangan nakapatay. So pagbabasihan ko yung reading ko, kung kailan ako mag-i-start, at kapag na-startan ko at natapos na yung buong cut-off na yon, pagdating ng resibo ng bills, ay 9,500. Ako lang ba na kung kailan ka magtitipid, mas itataas yung bill ng kuryente mo. Tapos, kapag 9,500 na ang bills mo, ang gagawin mo, hahayaan mo na kasi galit na galit ka. Wala ka namang magagawa kahit makipaglabang ka dyan sa mga yan. Ikaw pa ang mali, magsasayang ka lang ng pamasahe mo. Tapos sa kabusitan mo, isasagad mo yung mga gamit mo. Dahil nga walang silbi yung pagtitipid mo. Tapos sa susunod na bills mo, ganon pa rin ang bills mo. Ako lang ba? Sa dami nagpe-flex ng about sa bills nila sa kuryente. Yung eksena nun sa akin ay kakaiba, no? Kung matatandaan nyo, kasama ko yung mga boarders ko na nakatira ko doon sa isang bahay. So, nagpalipat-lipat tayong bahay, di ba? Ang bills namin doon ay umaabot lang ng 7,000. Actually, walang TV doon. Ang aircon isa. Lahat ng gamit ay inverter. Pero may pagtitipid. Nag-check ako ng saksakan, magagalit ako kapag tumaas ang bills. So, usually, ang bills namin ay naglalaro lang sa 7,000. Galit na ako pag nag-8 no? Ngayon, nag-decide ako na bumukod ng bahay doon sa isang nakuha nating bahay para makatipid sa lahat, para magkaroon ng privacy, para bumaba yung bills nila, magkaroon akong sarili kong bills. So, ang mga nawala doon, andun pa rin yung aircon, no? Bumili ako ng sarili kong aircon. Lahat inverter. Yung TV doon, wala. Bumili rin ako ng TV dito. Yung heater doon, kinuha ko, dinala ko dito. Yung washing doon, kinuha ko, dinala ko dito. Lahat inverter. Pero yung bill sa kabila, na usually ay 7,000, kasi nga monitor talaga ako sa kuryente, ayoko talagang tumataas yan, naging 9,500. Tapos yung kuryente ko naman dito sa bago, na ang gamit ko ay isang aircon lang, ayan, inverter pa. No? Kakabili ko lang. Tapos TV sa baba, ref na inverter, heater, hindi naman kami masisipag maligo. Ang ilaw ko ay 8.2, no? So, nung nasa kabila ako, umaabot lang kami ng 7,000. Nung umalis ako, nag 9,500. Pero nabawasan yung mga gamit. Inilipat ko dito. Nagdagdag lang ako ng aircon at TV. Yung heater nandito na, yung washing nandito na. Dalawang gamit lang naman ang dinagdag ko. Bakit yung sa kabila, 9,500, tapos ito, 8,200? So, ibig sabihin, nakasama pa pala yung paglipat ko. So, sa suma total, sa dalawang bahay, ang bills ng kuryente ay 17,700. Na dating isang bahay lang ay 7,000. 10,000 ang nadagdag. Dalawang gamit lang ang binili ko. Yung dating ref pa sa kabila na freezer na lalagyanan ng pantinda, andito na. Pero mas tumaas yung kabila. Kung kailan masyadong maraming nabawas. Bakit ganun? Ano? Magtatrabaho kami para sa inyo? Kayod kami ng kayod? Hindi na kami makasabay sa gastusin sa pagtitipid dahil sa kamahalan ng mga bilihin ngayon, napakataas ng inflation? Imaginein mo yung 3 paupa ko. Sa kuryente, tubig lang mapupunta. Halos nahabol na nga ako ng mga credit cards ko dahil sa pagbili ko ng mga bahay. Pinipilit mong umahon sa buhay. Pinipilit mo gumawa ng paraan para makawala ka sa kahirapan. Tapos mabubuhay kami para bayaran itong mga ito na hindi naman sa amin ma-explain ng tama. At kapag nagpunta ka, ikaw pa mali. Ha?